Dang, alam mo ba, may problema ako. Ngunit wala akong malapitan para sabihin ito. Sige, pwede mo ba ibahagi sa akin yung mga problema mo? Baka matulungan kita. Lumaki akong madalas marinig mula sa aking ama ang salitang hindi daw niya ako anak. Kapag maririnig ko ito, lalo ako nasasaktan at nawalan ako ng gana para magtiwala sa aking sarili. Dumating na sa punto na hindi na kami nag-uusap, hindi na kami nagpapansinan sa bahay. Dahil sa mga ginagawa niya, palagi niya akong binubugbog, ngunit wala siyang paki sa akin kung ano mang mangyari sa akin. Talaga bang binububog ka? Sa anong dahilan? Nung pag-alis ng mama ko, palagi niya akong sinasabihan na hindi daw niya ako anak dahil sa mga dahilang salot daw ako sa kanya. Palagi niya akong binubugbog ng walang iniisip na kung anong mangyari sa akin. Palagi na lang kapatid ko yung iniisip niya dahil anak daw niya yun. Pero pag dating sa akin, hindi daw niya ako anak. Paano mo naman to nasolusyonan? Isang araw, napagpasyahan kong pumunta sa DSWD upang humingi ng tulong at ipinaliwanag ko sa kanila ang mga naranasan kong masasakit sa aking ama. Dahil doon, tinulungan nila akong pumunta sa aking lola para tumira ng pansamantala para hindi ko na maramdaman yung mga ginagawang masasakit ng ama ko. Nang dahil doon, napagpasyahan kong doon na lang ako titira dahil mas masaya yung buhay ko doon kaysa sa aking ama. Sa panahong nakatira ako sa aking lolo, natutunan kong mahalin ang aking sarili at magtiwala sa mga dapat kong gawin para maging matagumpay ako sa mga ginagawa ko. Ikaw ba, may problema ka ba dyan? Pwede mo bang sabihin sa akin at baka makatulong ako? Sige. Nung una, akala ko wala nang solusyon sa mga problema ko dahil sa mga tao, akala mo naman perfecto sa buhay. Dumating ako sa punto na naisip ko na mas mabuti na wala akong kaibigan dahil kapag mag-isa ako, mas nakapokus ako sa sarili kong pangarap, pag-aaral, at responsibilidad. Wala ring ingay o problema ng dala ng grupo. Pero sa kabila nito, alam ko rin sa sarili ko na ang wala ring ingay o problema ng dala ng grupo. Paano mo naman ito nasabi? Dahil alam ko rin sa sarili ko na ang barkada ang isa sa mga dahilan kung bakit ako masaya. Paano mo naman ito nasabi? Mas masaya kaya kapag may barkada. Pero sa kabila nito, alam ko rin sa sarili ko na ang barkada ay isa sa mga dahilan kung bakit ako masaya. Sila ang nagbibigay kulay sa bawat araw-araw. Nagbibigay suporta kapag nahihirapan ako at tumutulong para hindi ko maramdaman na mag-isa ako. Kaya minsan, parang magulo ang isip ko, mas mabuti ba na wala akong barkada para tahimik ang buhay? O mas mabuti na meron sila dahil sila ang nagpapasaya sa akin. Sa huli, natutunan kong balansihin ang lahat. Masaya akong may barkada, pero natutunan ko rin huwag kalimutan ng aking sarili kung kapakanan at ang pangarap. Mabuti kapag may ganyan kang kaibigan. Ngunit pagdating sa akin, wala akong ganyan na kaibigan. Puro mga hindi mabubuti ang mga ginagawa. Pero huwag kang mag-alala, nandito naman kami para suportahan ka sa iyong mga gusto at ang hiling ko para sa iyo, sana matupad yung mga pangarap mo sa buhay.